kalayawan, pagka sobra, masama. Masama po. Kahit sa pagkain, mga kapatid. Pagka sobra, ang tawag po dyan, gluttony. Basahin po natin ang unang Pedro 4:3. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung napansin ninyo yung sinabi ni San Pedro, tama na yung nakaraang panahon para balikan pa natin yung ginagawa ng mga hintil na lumalakad sa kalibugan, sa masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan. Kung mapapansin yung sinasabi ni San Pedro, puro sobra ito eh. Yung kalibugan, it is more than the urge of the flesh. Higit sa normal yon. Pagkakalibugan na, lahat na ng lalaki, lahat na ng babae, gusto mo. Tapos, yung mga masasamang pita, yung sobra na sa kailangan ng laman mo, yung pita mo masyadong matindi, mga paglalasing, lagi na lang lasing, mga kalayawan. Makikita nyo, ito mga sobra. Yung kalayawan, sobra yun eh. Hindi na normal yung kalayawan, gaya nung mga kayamuan din. Ang kayamuan po, mga kapatid, yung kain ng kain. Bawa, kumain ka na ng almusal, tapos wala pang 20 minutos, kain ka na naman, kain ka ng kain. Tapos sa ating gabi, matutulog na lang, meron pang midnight snack, meron pang putumpakwan, may mani, tataba ka ng gusto, ikaw din ang mapapasama at takihin ka sa puso. Pagka ikaw lagi na lang busog na busog palagi. Ang sabi sa Biblia, yung kayamuan, ang isang kayamuang ginagawa nung iba, yung nasa Kawikaan 23:20. Huwag kang mapasama sa mga mapaglango, sa mga mayamong mangangain ng karne. Ayon, yung mapaglango, yung mapaglasing, at mayayamong mangangain ng karne, yung pulutan, pagka nagiinuman, ang karaniwang pulutan, karne. Sabi ng Diyos, huwag kang sasama sa mga mapaglango na mayayamong mangangain ng karne. Hindi naman bawal ang karne. Kaya lang, pagka puro karne na at araw-araw lasing ka, karne, lasing, karne, masama po yun sa katawan ng tao. Yan gumagawa ng kayamuan, yung gluttony. Kaya ang tao ngayon, ang sakit ay diabetes, cardiovascular diseases, at kung ano-anong mga sakit associated with obesity. Yan po'y dahil sa kayamuan, sa pagkain ng sobra sa kailangan ng katawan. Hindi po masamang kumain, baka kayo magkamali. Pero ang dapat nating kainin, yung kailangan lang natin, lalo na ng uri ng ating trabaho. Yan po ay isa sa aral na itinuturo ng kasulatan.